Alexa's POV. Parang niyanig ang buo kong pagkatao sa aking narinig. Nablangko ang aking isip. Unti-unting nangilid ang mga luha ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung ano bang una kong gagawin. What happened, Ate Alexa? Lolo, ano po? Hindi ko na natuloy ang sinasabi ng kuhanin ni Sir Jovan. Ang aking cellphone at siya na kumausap kay Lolo. Napaiyak na ako ng tuluyan. Naramdaman ko na lang ang yakap sa akin ni Eliza sa aking bewang. What? What happened? Buisit, nahuli ba? Okay, sige ako na bahala. Send me the copy of the CCTV footage. Ipapatrabaho ko kila Liam ang paghahanap. Yeah, don't worry old man, ako nang bahala. Oo, papunta na kami. Okay, bye. Let's go, Alexa. Nagangat ako ng tingin kay Sir Jovan at tumango. Pero bago kami umalis ay binilin muna siya sa mga kaibigan niya. May isend ako ng CCTV footage sa'yo, Liam. Ikaw nang bahala dun. Noted, King. Bumaling naman siya kay Eliza nang seryoso niya. Eliza, sumabay ka na muna kila Kuya Mark mo. Iahatid ka nila sa mansyon, okay? Okay, Kuya. Walang pag-aalinlangan niya sagot. Let's go, Alexa. Humakbang siya at walang pasabi na hinawakan ako sa aking kamay at inila papunta sa kanyang kotse. Napamaang ako, hindi ko alam ang ire-react. Hanggang makarating kami sa kotse niya, hawak-hawak pa din niyang kamay ko. Binitawan lang niya nang pagbuksan niya ako ng pinto. Get in. Seryoso niyang sabi. Agad naman akong pumasok sa loob at sinuotang seatbelt. Mabilis siyang umikot sa kabila at pinaandar ang kotse. Nagpapasalamat ako dahil walang traffic. Kaya mabilis ang nagawang pagpapatakbo ng kotse ni Sir Jovan. Sobra na akong kinakabahan at hindi mapakali. Pinahid kong luhang lumanda sa aking pisngi. Everything will be okay, Alexa. Ang sabi ni Lolo sa akin, okay naman daw ang mama mo at ang kapatid mo naman ay ginagamot na ng mga doktor. Magagaling ang doktor sa Silverio Hospital. Biglang sabit ni Sir Jovan. Salamat, sir. Tipid kong sagot. Hindi ko alam kung anong nangyari. Bakit umantong sa ganito? Kanina, bago kami umalis ng mansyon, masaya pang nanonood sila mama ng TV. Hindi naman nila nabanggit sa akin na aalis sila o lalabas ng mansyon. Calm yourself. Your mom needs you. Grandpa's na with her outside the emergency room. Muli niya sabi na siyang kinatungo ko lang. Tama siya, kailangan ako ni mama ngayon at hindi niya dapat ako makitang mahina sa ganitong pagkakataon. Naging tahimik na ako sa biyahe at hindi na kumibo. Ganon din naman si Sir Jovan na minsan napapansin kong pasulyap-sulyap sa gawi ko. Nang makarating kami sa ospital, agad-agad akong bumaba ng kotse. Tatakbo na sana ako papasok nang tawagin ako ni Sir Jovan. Wait, Alexa, hintayin mo ko, sabay tayong papasok sa loob. Sambit niya tapos naglakad palapit sa akin. Akala ko ilalagpasan niya ako pero ganun na lang ang gulat ko nang hawakan niya muli ang aking kamay sabay hila sa akin papasok sa loob. Napaangat ako ng tingin sa lalaki na maramdaman ang paghigpit ng kamay niya sa kamay ko. Seryoso lang naman itong nakatingin sa unahan. Kapansin-pansin niya talaga mga pagbabago ng boss ko. Malayong-malayo na sa lalaki na kasagutan ko ng mga nagdaang araw. Hindi na kami nag-abala na magtanong pa sa nurse station. Dahil pag-aari naman nila Sir Jovan ng ospital na ito, siguradong kabisado na lalaking pasikot-sikot ng ospital. Pagliko namin sa kabilang pasilyo, malayo pa lang nakita ko na si Mama at Don Rafael na nakaupo. Mukhang inaalo ng matanda ang aking ina. Bumitaw ako sa hawak ni Sir Jovan at patakbong lumapit sa kanila. Mama! Tawag ko dito. Sabay naman silang napatingin sa akin ni Lolo at tumayo. Sinalubong ako ni Mama ng yakap habang umiiyak ito. Anak, mabuti naman at nandito ka na. Ang kapatid mo, si Mia anak, nasa loob siya. Hindi pa rin lumalabas ang doktor kanina pa sila doon. Nag-aalala na ako sa lagay ng kapatid mo. Humahagulhol na sambit niya habang magkayakap kami. Naiiyak ako pero nilalabanan ko dahil ayokong sabayan si Mama. Ayokong makita niya na mahina ako. Baka lalo siyang panghinaan ng loob. Sobra ako nag-aalala para sa kapatid ko. Lumayo ako ng konti sa yakap ni Mama at pinagmasdan ng itsura nito. May mga galo siya sa braso at gasa sa gilid ng noo. Ang damit niya may bahid din na dugo. Ano po bang nangyari, Ma? Bakit naman tong sa ganito? Iniwan ko po kayo sa bahay kanina na masayang nanonood ng TV. Isa pa po, hindi pa po lubos na magaling si Mia sa kanyang lagnat. Bakit po kayo lumabas? Mahinahon kong tanong. Inalalayan ko siya at bumalik kami sa kinaupuan niya kanina. Bago ako napaupo, binalingan ko saglit si Lolo para batiin at magmano. Naupo naman sa kabilang side si Sir Jovan.
Nagyaya ang kapatid mo kasi nga bumili ng prutas sa palengke at bumili ng rekado para sa sauce na gagawin sana naming merienda. Gusto daw niya maglakad-lakad dahil mas magkakasakit daw siya habang nakahiga lang. Pinagbigyan ko naman para na rin mapagpawisan. Ang kaso habang binabaybay namin na pupunta sa palengke at patawid na hindi namin inaasahan na isang kotse na mabilis ang takbo. Ako sanang matatamaan at mapupuntirya na sobra pero naging mabilis ang kapatid mo kaya naitulak niya kaagad ako at siya ang tinamaan ng kotse. Malakas ang naging impact ng pagbangga sa kanya. Akala ko bababa ang driver ng kotse pero tinakbuhan niya kami. Hindi ko alam ang gagawin ko kanina na makita ang duguan ng kapatid mo. Buti na lang may mga taong mabuti pa rin ang puso at tinulungan nila kaming dalhin sa ospital ang kapatid mo. Umiiyak na kwento ni Mama. Hinagod kong likod niya. Hindi po nahuling bumangga sa inyo, Ma? Hindi, anak. May mga nagtangka na nga nagmotorsiklo ang sundan ng kotseng sumagasa sa kapatid mo kaso hindi nila naabutan. Napabuntong hininga ko. Don't worry, Mrs. Gomez. Hahanapin natin ang kotseng sumagasa sa inyong anak. Pagbabayarin natin sila sa kasalanan nila. Seryosong singit ni Sir Jovan kaya napabaling ang tingin namin sa kanya ni Mama. Talaga, iho? Gagawin mo yon? Hindi makapaniwalang sabi ni Mama. Yes po, kailangan pagbayarin ng kung sino man ang bumangga sa inyo. Ako na pong bahala dun. Hindi ako nakaimik. Seryoso ba siya na tutulungan kami? Salamat, iho. Salamat sa inyo ni Don Rafael. Kung wala kayo, hindi namin alam ang gagawin. Wala po yun. Tumahan na po kayo. Baka makasama sa inyong sobrang pag-iyak. Sinunod naman ni Mama sinabi ni Sir Jovan habang ako hindi pa rin makapaniwala sa mga sambit ng boss ko. Para talaga siyang ibang tao ngayong araw. Napakabait niya at gumamit pa talaga siya ng po habang kausap si Mama. Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang pinto ng emergency room at niluwa noon ang doktor. Mabilis naman kaming tumayo ni Mama sa kasi nalubong ang doktor. Dok, kamusta na po yung anak ko? Ano pong lagay niya? The patient has a mild case, coma, that will last to 4 days or weeks. Diretsong sambit ng doktor na siyang kinasinghap at gulat namin. Comatose ang kapatid ko. Hindi agad kami nakaimik kaya muling nagsalita ang doktor. This happened due to force of the impact to her head. That's why nakoma siya. May test pa kaming gagawin sa pasyente para malaman natin ang kalagayan pa niya. Malalaman din po natin kung nagkaroon ba ng mild amnesia ang pasyente kapag nagising. But for now, ilipat na namin siya sa magiging kwarto niya. Aalagaan siya for treatment. Yun lang po muna sa ngayon. Excuse me, maiwan ko po muna kayo. Thank you, Doc. Mahina akong pasasalamat. Tumango lang naman ito. Bago umalis, bumati at nagbigay galang muna ito kay Lolo bago tuluyang umalis. Diyos ko, komang kapatid mo, anak. Paano kung hindi na siya magising ng tuluyan? Hindi ko kaya yun, anak. Hindi ko kaya na isa sa inyo mawawala sa akin. Humagulo ng iyak si Mama. Inalo ko naman ito. Mama, huwag ka pong mag-isip ng ganyan. Mild lang sinabi ni Doc. Paano kung magkaroon naman siya ng amnesia at hindi tayo makilala ng kapatid mo? Kasalanan ko ito. Ako dapat ang nasa kalagayan ng kapatid mo. Mama naman, hindi natin gusto nang nangyari. Wala ka pong kasalanan. Huwag ka pong mag-isip ng ganyan. Dapat maging positibo po tayo. Mild lang sinabi ng doktor. Ibig sabihin hindi malala at hindi aabuti ng taon ng koma. Manalangin tayo na sana magising agad si Mia. Maging matatag lang tayo para kay Mia. Pagpapalakas ang loob ko dito. Kahit ang totoo, nangihina ako sa mga narinig. Sana magising agad ang kapatid ko. Inalalayan ko si Mama pabalik sa upuan. Naging mahinahon na ito kahit papaano. Anak, saan tayo kukuha ng perang ipangbabayad dito sa ospital? Siguradong malaki ang gagastusin natin lalo pa at magtatagal ang kapatid mo dito. Malungkot nitong sambit. Huwag mo na pong isipin yun, Ma. Gagawa po ako ng paraan. Kahit ang totoo, hindi ko pa alam kung saan ako pwedeng humiram ng pera. Malaki talagang gagastusin namin. Siguro mag-advance sahod ako kay Lolo para may panggastos kami at bayad sa ibang bill kahit papaano. Don't worry about the expenses here at the hospital, Alexa. I will take care of everything. Sabay kami napalingon ni Mama kay Sir Jovan nang sumingit ito sa usapan namin. Bahagya pa akong nagulat. Naku sir, ano po, hindi na po kailangan. Gagawin ko na lang po ng paraan. Naiwan na naman sa ere ang aking sinabi dahil sumingit siya. I'll take care of it, Alexa. Don't stress yourself thinking where you're going to get the money to pay for the hospital bill. You and your mom just relax.
Seryoso niyang sambit habang nakatingin pa rin sa akin. Hala, seryoso talaga siya? My grandson is right. Kami nang bahala sa magiging bill niyo. Singit naman ni Lolo. Nang balingan ko siya ay abot tengang pagkakangiti nito. Pero Lolo, nakakahiya naman po. Pwede naman po akong mag-advance sahod sa inyo tapos pag-iigihan ko na lang po yung pagtatrabaho. Nahihiya akong sambit. Sobrang nakakahiya na talaga. Sobra-sobra ng tulong nila sa amin. You don't have to do that, Alexa. We are ready to help you. Don't stress yourself. Seryoso niyang Ana sabay tayot na mulsa sa suot na pants. Mauna na muna ako. Aasikasuhin ko lang ang magiging kwarto ni Mia. Excuse me. Hindi kami nakakibupa nang tumalikod na siya at naglakad palayo. Ano kayang espiritu sumanib sa amo ko at sobrang bait niya ngayon? He was worried, so let him do that he wants to do, Alexa. This hospital is ours, so you don't have to pay for the bills. You know what? Ngayon ko lang nakita ang ganyan ng apo ko. Nakakapanibago. Sambit ni Lolo, kaya napatingin kami sa kanya ni Mama. Nakangiti ito habang nakatingin sa dinaanan ni Sir Jovan. Pansin ko nga rin ang konting pagbabago ni Sir Jovan. Hindi na siya lagi mukhang iritado, hindi na rin masungit, pero lagi pa rin namang seryoso. Dahil kila Lolo hindi kami mahihirapan sa pagbayad ng hospital bill ni Mia. Pero hindi porket libre okay na. Mas pagbubutihan ko pa ang pagtatrabaho sa mansyon bilang pasasalamat sa tulong nila sa amin. 3 araw ang lumipas pero hindi pa rin gumigising ang kapatid ko. Nasa isang presidential suite ang piniling kwarto ni Sir Jovan para kay Mia. Marami rin stock ng prutas at kung ano-anong pagkain para sa amin ni Mama. Hindi na rin muna ako pinayagan ni Sir Jovan na mag-alaga kay Eliza sa ngayon. Hinayaan niya na bantayan at samahan ko muna si Mama. Paminsan-minsan dumadalaw siya o hindi kaya si Lolo. Ang mga doktor at nurses kada oras, chinecheck ang kalagayan ng kapatid ko. Utos daw yun ni Sir Jovan. Lumapit ako sa kabilang kama kung saan nakahiga si Mama at natutulog. Buti na lang may ekstrang higaan talaga para sa bantay na pasyente kapag ganitong room ang pinili. Inayos kong kumot niya tapos sinalikan siya sa kanyang noo. Ilang araw na rin na walang matinong tulog ito. Kung hindi ko pa siya sasabihan na magpahinga, hindi niya gagawin. Buti nga at sumunod ngayon. Nakakain din siya ng marami dahil binantayan ko. Wala itong ibang ginawa kung hindi bantayan at kausapin si Mia. Yun din kasi ang bilin sa amin ng doktor. Kausapin si Mia dahil kahit nakapikit ito't hindi gumagalaw, gumagana pa rin ang pandinig nito. Lalo pat hindi naman sobrang lala ang nangyari dito. Para na rin hindi makaapekto daw sa pagising ng kapatid ko, may matatandaan pa rin daw ito sa mga sinasabi namin kapag okay ito sa pagising. Sana nga gumising ng kapatid ko. Sana wala na maging problema. Pinalangin ko rin na sana wala siyang amnesia. Mas lalong mahihirapan si Mama kapag nangyari yun. Bumalik na ako sa kinuupuan ko at pagod na sumandal doon. Simula nang mailipat sa kwartong ito ang kapatid ko, wala akong maayos na tulog. Lagi kong binabantayan si Mama at Mia. 1 o 3 oras na tulog lang ay sapat na sa akin. Mas pinagpapahinga ako kasi si Mama. Baka sa sobrang pag-aalala at puyat, magkasakit na rin siya. Nakatulala ako sa kapatid ko nang biglang bumukas ang pinto. Napaayos ako ng upo at binalingan kung sino yon. Isang ngiti ang pumaskil sa akin labing na makita si Eliza. Sa 3 araw na nakalipas ngayon ko lang siya ulit nakita. Kasama niya si Sir Jovan na may daladalang paper bag. Patakbong lumapit sa akin si Eliza at dinamba ko ng yakap. I miss you, Ate Alexa, mahina niya sabi habang mahigpit akong niyakap. Napangiti ako bago din siya niyakap pabalik. Namiss ko rin ang batang to. Kamusta? Hindi ka naman nagpasaway kay Lolo? Tanong ko na makalayo siya sa yakap namin. Nope, I'm a good girl, ate. Nag-self-study lang ako sa 3 araw na hindi kita kasama. Mas lalo naman ako napangiti sa kanyang sagot tapos bahagyang pinisilamat tampok niyang pisngi. Very good ka naman pala. Kumain ka na ba? Napaangat ako ng tingin sa aking gilid nang magsalita doon si Sir Jovan. Ngayon ko. Hindi pa po sir. Hinihintay kong magising si Mama bago ako bumili ng makakain namin sa cafeteria. Sagot ko naman. Kahit maraming pagkain na nandito, hindi pa rin kasi sanay si Mama na hindi nakain ng kanin. Puro tinapay, biskwit, prutas, pasta. May mga iba rin namang pagkain pero masanay kasi kami sa pagkain sa cafeteria. Here, may dala kaming pagkain ni Eliza. Kumain ka na muna. Seryoso niya sabi sabay abot na paper bag na dala niya sa akin. Tinanggap ko naman yun. Thank you sir, nagabala pa kayo. Binili talaga namin yan para sa'yo at kay tita Ate Alexa.
Naghintay pa kami na sobrang tagal para mabili yan. Pumila talaga ng mahaba si kuya. Singit ni Alaysa habang malawak ang ngiti. Hala, talaga? Binaba kong tingin sa paper bag na dala nila. Tiyanik kong laman nun at nakitang Jabi pala yun. Nakangiting nag-angat ako ng tingin sa boss ko. Kahit naman pala hindi naging magandang una naming pagkikita ng boss ko, may bait naman pala siyang tinatago. Thank you sir. Taos puso kong pasasalamat. Umiwas naman siya ng tingin bago mahinang nagsalita. You're welcome. Kumain ka na. Dumiretso ito sa single sofa at doon umupo. Sumandal siya tapos sumalakip-kip at pinikit ang mga mata. Alam mo ba Ate Alexa? Si kuya ang nagiya sa akin na pumunta dito. Tapos siya rin ang bumili ng foods for you. Baka kasi hindi ka pa raw kumakain. Bulong ni Alaysa kaya napatingin ako sa kanya. Talaga? Sunod-sunod naman siyang tumango habang malawak ang ngiti. Oo ate, kaya kainin mo yan ha? Si kuyang nag-effort dyan. Ito na naman ang puso kong grabe ang kabog. Habang tumatagal, lumalala na ito. Alaysa, come here. Hayaan mo munang makakain si Alexa. Biglang singit ni Sir Jovan. Nang balingan namin siya ay nakapikit pa rin ito. Sige ate Alexa, kumain ka na muna. Doon muna ako kay kuya. Humalik muna siya sa aking pisngi bago naglakad patungo sa katabing sofa na siyang kinaupuan ng kuya niya. Napailing na lang ako bago tumayo at nilapag sa table ang binili nilang pagkain at tahimik na kumain doon. Naging magana ako sa pagkain sa hindi ko malamang dahilan. Pang-anim na araw na pero wala pa rin pagbabago sa lagay ng kapatid ko. Sabi ng doktor okay naman daw lahat ng test pati ang treatment kay Mia. Ang pagising na lang nitong hinihintay at kung ano ang magiging kalalabasan. Hindi na muling dumalaw si Sir Jovan. Huling punta nito noong dalhan nila ako ng pagkain ni Alaysa. Si Lolo na lang madalas na dumadalaw. Ang sabi ni Lolo, busy daw ngayon si Sir Jovan kaya hindi ito nagpupunta. Hindi ko naman tinatanong pero si Lolo kwento ng kwento. Lagi akong ina-update sa mga ginagawa ng kanyang apo. Nahihiwagaan na nga ako sa matanda. Lagi kasi itong nakangiti. Ngayon ay mag-isa ako dito sa kwarto ni Mia. Lumabas kasi si Mama at Lolo't may pag-uusapan daw sila. Mukhang importante at pribado dahil lumabas pa silang dalawa. Nakaupo ako sa gilid ng kama habang nakamasid sa mukha ng aking kapatid. Hanggang kailan mo balak matulog bunso? Mag-iisang linggo na. Gumising ka na. Masyado na nag-aalala si Mama. Ipapakalala pa kita sa alaga ko. Gustong gusto ka na nga niya makilala eh. Gusto kasi ng batang yun na magkaroon ng ate kaya paniguradong magkakasundo kayong dalawa. Saka tingnan mo, nangangayayat ka na kakatulog mo. Gising na bunso, miss na miss ka na ni ate. Malungkot kong sambit bago inangat ang hinawakan ng kamay nito at hinalikan. Sa totoo lang, natatakot na ako. Habang dumadaan ang araw na hindi pa siya gumigising, mas lalong nilulukob ng takot ang puso ko. Pilit ako nagiging positibo pero minsan hindi ko rin maiwasang makapag-isip ng kung ano-ano. Gising ka na bunso ha? Para matuwa si Mama at sumiglaw na ulit. Dahan-dahan kong binaba ang kamay niya tapos napabuntong hininga. Muli ako sumandal sa kinuupuan ko at pinagmasdan lang ito. Hanggang dumaan ng ilang minuto, bigla akong napatay na mapansin na gumalaw ang mga daliri ng kapatid ko. Mia? Hey, naririnig mo si ate? Malambing kong sabi habang hinahagod ang kanyang buhok. Sobrang bilis ang tibok ng puso ko. Ungol nito bago unti-unting dinidilat ang mga mata. Maluha-luha ako napangiti. Gising na siya! Gising na kapatid ko! Wala sa sarilit na tataranta kong pinindot ang buton sa gilid ng side table para tumawag ng doktor. Mia, bunso! Tawag ko sa kanya nang tuloy na ito nagmulat ng mga mata. Ate, sa wakas gumising ka na rin. Kamustang pakiramdam mo? Malambing kong tanong. Tubig ate, nauuhaw ako. Madali naman akong kumuha ng tubig tapos inalalayan siya para makainom. Sakto naman na bumukas ang pinto at pumasok ang doktor. Tapos dalawang nurse. Dire-diretso silang lumapit sa kapatid ko tapos tinek ang lagay nito. Gumilid muna ako para hindi makaabala sa kanilang ginagawa. Sunod-sunod ang tuluan ng mga luha ko habang nakatingin sa gising ko ng kapatid. Marahan namang sumasagot ito kapag tinatanong siya ng doktor. Nasa ganung tagpo nang bumalik sila Mama at Lolo. Napatigil pa ito sa pinto na makita ang gising na si Mia. Agad akong lumapit sa kanya para yakapin ito. Gising na si Bunso, Mama. O Diyos ko, salamat po Panginoon. Dinig niyo pong aking panalangin. Umiiyak na sambit ni Mama. Nang mapatingin naman ako kay Lolo, ay malawak ang ngiti niya tapos bahagya akong tinanguan.
Lumuluha pa rin akong tumango dito bago binaling ulit namin ang atensyon kay Bunso. Hanggang sa nakangiting lumapit sa amin ang doktor. Dok, kamusta pong lagay na anak ko? Stable na po ba siya? Hindi naman po siya nagka-amnesia? Kinakabahan tanong ni Mama. Don't worry, Mrs. Gomez. Base sa mga sinagot sa akin ng pasyente, wala akong nakikitang mild amnesia dito dahil nasagot niya lahat ng tinanong ko. Yun nga lang po, hayaan muna natin siyang magpahinga dahil nakakaramdam pa rin siya ng kirot sa ulo at hilo. But it's natural. Mararamdaman niya talaga yung lalo pa at ulo niyang napuruhan at galing siya sa koma. Ngayon may ibibigay kaming mga panibagong gamot na iinumin niya. Pahinga at kumain ng prutas ang kailangan ng pasyente ngayon para makabawi ng lakas. 2 araw pa po namin siyang babantayan dahil baka may maramdaman ng pasyente. Kapag lumagpas ang 2 araw na yun na stable naman, pwede na po siyang umuwi't bahay na lang magpapagaling ng gusto. Nagkatinginan kami ni Mama at sabay na napangiti. Thank you Lord. Ngayon po hayaan na muna natin siya. Iwas po muna sa mga katanungan. Hayaan nating marelax ang kanyang isip at katawan. Makabawi ng lakas. Yun lang po muna sa ngayon. Babalik ulit ako mamaya para i-check ang kalagayan niya. Mauna na muna ako sa inyo. Thank you, Doc. You're welcome, Mrs. Gomez. Mapapanatag na po inyong damdamin. Sige po, lalabas na ako. Nakangiti kaming tumango ni Mama. Lalabas na rin muna ako, Iha. Hahayaan ko muna kayo makapagbanding mag-iina. Biglang sabit naman ni Lolo. Sige po, Lolo. Salamat po. Nang maiwan na lang kaming 3 sa kwarto, ay mabilis kaming lumapit sa aking kapatid. Maingat na niyakap ni Mama si Mia habang umiiyak. Inaalo ko naman ito. Ilang minutong iyakan na naganap bago nagkwento si Mama sa nangyari dahil nagtanong si Mia. Matapos yun ay pinagpahinga muna namin siya para makabawi ng lakas. Para ako nabunutan ng napakalaking tinik sa dibdib. Sa wakas nagising ng kapatid ko at normal naman ang lahat.